Kung uuwi ka ng province like Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Puerto Galera, Romblon, Ojongan, Iloilo, Cebu at kung saan-saan pa via Batangas Pier. Napakahalagang malaman mo ang schedule at kung magkano pamasahe sa barko para hindi ka ma-hassle sa biyahe mo at mapaghandaan mo itong maigi. Sa video natin na to, isa-isahin natin ang schedule ng barko sa Batangas Pier, pati pamasahe dito, pati kung magkano pa magdadala ka ng mga sasakyan. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, palambing naman dyan. Pahit naman yung subscribe button. At syempre, para lagi kang updated sa mga travel natin, papuntang Oriental Mindoro at kung saan-saan pa. So ngayon, umpisahan natin. Umpisahan natin ngayon sa Montenegro Shipping Lines. Isa ang Montenegro Shipping Lines sa pinakamaraming ruta. Uumpisahan natin sa Batangas to Puerto Galera. At itong schedule from Batangas to Puerto Galera. Para mas makita mo, pwede mong i-post na lang yung video para matandaan mo kung ano yung schedule niya. Ito naman yung from Puerto Galera to Batangas. Sa rutang yan, may dalawang klase ng barkong bumabiyahe. Isang fast craft at isang roro. Naman yung pamasahe ng roro. Nandyan yung regular, student, senior, at syempre yung minor, yung 3 to 7 years old. At syempre, ito naman yung pamasahe ng fast craft. Medyo pricey siya ng konti kasi mas mabilis yung biyahe nito. At syempre, pumunta naman tayo sa pinakamalalayong linya ng Montenegro Shipping Lines. At syempre, ito ang linya ng Abra de Ilog. Yan ang schedule ng Batangas to Abra de Ilog. Pakipost na lang para makita nyo yung schedule. At ito naman yung Abra de Ilog to Batangas. Pabalik na kayo. Meron siyang 6 na schedule sa loob ng isang araw. At ito naman gumagana yung pamasahe. Regular, student, senior, at syempre yung minor. At syempre, ito naman yung pamasahe pag meron kang dalang sasakyan. Pakipost na lang para makita nyo. At ang next na linya naman is Batangas to Odiongan. So, sa isang araw, meron lang siyang isang schedule. So, 5 p.m. daily. Ito naman yung pinaka-rates niya. So, meron siyang tatlong klase. Economy, mabuhay, at maharlika. At syempre, ito naman kung magkano ba magdadala ka ng sasakyan papunta sa Odiongan. Pakipost na lang ulit para makita nyo. At ito naman yung Batangas to Romblon. So, every Thursday lang siya. Sana nagbabago pa yung schedule niya. Depende kung maraming uuwi. Kasi minsan nakaka-cancel kasi yan. Siyempre, ito naman yung rate. Parehas lang din. May mabuhay, may economy, at may maharlika. Kung meron ka naman dalang sasakyan, ayan yung rate ng sasakyan. So, pakipost na lang ulit para makita niya. At syempre, ang pinakamaraming ruta ng Montenegro Shipping Line is Batangas to Calapan. Actually, napakadami nito. Hindi ito nauubos. Halos every hour kasi merong barkong umaalis sa Calapan Pier at Batangas Pier papunta vice versa. Kung mapapansin nyo, divisible by 2 siya. 2, 4, 6, 8, 10. Minsan nagbabago lang siya sa 10:30 at 11:30. So, yan ang schedule ng Montenegro Shipping Lines from Batangas to Calapan. But syempre, ito naman yung rate ng Batangas to Calapan and Calapan to Batangas vice versa. Meron din siyang tatlong rate, yung regular na 528, student na 422, senior na 377. Syempre, yung minor, 264 lang siya. Kapag student ka, syempre, napakahalaga na magdala ka ng ID kasi kung wala kang ID, hindi ka nila nabibigyan ng discount. Biyahe na to is umaabot ng 2.5 hours, minsan 2 hours lang, depende sa barko at masasakyan mo kasi may barkong mabilis, may barkong mabagal. Yung dalawang mabilis ng barko ng Montenegro Shipping Line is yung Santa Edita at yung Santa Brigida. Mga bago lang siya. At ito naman yung rate ng sasakyan. Kaya kung magdadala kayo ng sasakyan papuntang Batangas to Calapan, ayan yung pinaka-rate niya.